Yung boses ko? Yes. Amen. Naririnig niyo ba ako sa likod? Amen. Naririnig niyo ba ako sa likod? Amen. Nakakarinig sa akin yung salita ng Amen? Amen. Good morning. Ang ganda ng umpisa ng umaga natin. At umpisa ng Sunday School, naklaro sa atin yung argument ng buhay natin, kung saan tayo nanggaling. Tapos nagkaroon ng yung praise and worship natin, tinulungan tayo ni Lord, binless tayo ni Lord, tinanay niya tayo ng Holy Spirit para ma-deliver yung word niya through songs. Ngayon naman, at salita ng Panginoon naman yung papakinggan natin ngayong umaga. At papakinggan natin yung gusto niyang sabihin sa atin ngayong umaga. At sa tingin ko, nung nag-pray ako na Lord, itong message na to, alam ko marami sa amin yung nakakaranas ng ganito. At walang sino man ang hindi nakakaranas nito, kundi lahat ng tao, every person sa mundo, also especially the Christians, are also suffering this. So, our topic for this morning is about triumph over trials. Sino po ba sa atin ang hindi pa nakaranas ng pagsubok or bagyo sa buhay niya? Wala. Lahat po tayo ay nakaranas. Kahit maliit, malaki, madami, or konti, nakaranas pa rin tayo ng trials sa buhay natin. Amen. So, ngayong umaga, pag-aaralan po natin how we overcome trials in our lives in a Christian way. So, kasi maraming, pag hindi Kristiyano, pag may pagsubok na dumadating sa kanilang buhay, yung ginagawa nila, nagkakaroon sila ng vices, bisyo, miinom, alak, sigarilyo, pambababae, sugal. Yun ang way nila to feel kung ano yung pagkukulang nila sa kanilang sarili, kung sabang hinaharap nila yung pagsubok sa buhay nila. So, ngayon, pag-aaralan natin in a Christian way, how we overcome trials, how we experience victory over trials. That's right. So, ngayong umaga, yung topic natin, sa nakikita natin, yung project, yung pinaka-background natin, it talks about in Romans 8:28. And we know in all things, God works for our good. sabay-sabay po tayo. And We know in all things, God works for the good of those who those who love love Him. God. Okay. Triumph over trials. Ngayon, pag-aaralan natin ibang-ibang version ng Romans 8:28. So, maraming version sa Bible. So, una, yung King James Version. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Yung next version, NIV version, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yung next is New Jerusalem Bible version, NJB. We are well aware that God works with those who love Him, those who have been called according to His purpose. Yung next version, napakarami pong version, no? Pero mamimili tayo kung saan tayo nakakaintindi, kung anong klaseng version yung naiintindihan natin. New King James Version. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yung last version, New Living Translation. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. So sa tingin ko, sa dami ng version na yun, may isa doon, naintindihan ninyo. So, imposible naman, kulang lang tayong Tagalog version. So, pero sa lahat ng version na yun, lahat natin, naintindihan natin. So, yung next slide. Life in this world has been corrupted by the effects and the power of sin. Baga sa computer, na virus yung mundo natin. Ng kasalanan, pinasok ng kasalanan. Kaya kailangan i-reformat. Kailangan magkaroon ng reform, ng pagbabago, ng pagpapalit. Yung buhay ng isang Kristiyano para computer yan. Pag kung ano yung tinitingnan natin, ano yung ang nakikita natin, ipapanood natin, yun ang pumapasok sa isip natin.
So, nakukorrupt. Kaya, di ba, mayroong ibang kasabihan na parang pag nagkagusto ka sa mas bata sa'yo, parang corrupting minor. Di ba? Uso sa Pilipinas. So, parang lahat tayo pala ay nakorrupt ng kasalanan. So, kailangan tanggalin. Kailangan i-reformat, baguhin. Mayroong pagbabago. Kaya yung sunod, makikita natin sa dami ng problema na naranasan natin sa mundo, we can say that we believe that each and every day, we are reminded of the fact that life is just not fair. Parang sinasabi natin palagi sa sarili natin, life is unfair. Can we give Miss Betty the newsletter? Because No more chair. Over there. okay. So, we are always saying that it's unfair. Life is unfair. Yun ang nakikita natin sa mundo eh. Amen. Na yung hindi tama, hindi balance yung buhay. Minsan sinasabi natin, Lord, wala naman akong ginagawa, pero ba't nakakaranas ako ng ganito? Mabait naman ako, pero masama siya, pero hindi siya nakakaranas ng ganon. So we can say na sa mundo talaga, na parang unfair yung buhay. Pero dapat nating baguhin yung mindset na yon na hindi dapat tayo mag-isip ng ganong bagay. We should not think of those things na life is unfair. So, as we continue, I will give you 5 things to remember about trials. Only 5 things to remember kasi pag marami, hindi na natin mag-remember. So, we will study the pinaka-basic, pinaka-important things to remember in facing trials. And as we continue to face it and to fight for it and to overcome it, so we need to remember all these things. Number 1, trials are a short-term reality. Diba? Napakaganda. It is only a short-term reality. Hindi habang buhay, may problema po tayo. It is like a wound in our body. Even though, although we will experiencing pain, the time will come. It will heal. It will be healed. Gagaling. So it is only temporary, in short. So dapat maging masaya tayo kasi Lord, yung trials pala, yung problema pala sa buhay ng isang tao ay maikli lang. Amen. Kaya nga sinasabi sa 1 Peter 1:6-7, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Sinasabi dyan, for a little while. Pansamantala. Klaro ba? So, this have come so that your faith of greater worth than gold. Amen. Diba? Parang may kapalit eh. Kung nagsasuffer tayo na naharap natin, hindi siya makukumpare eh. Diba? Which perishes, even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Para tayo palang gold na sinusunog. Habang sinusunog, lalong gumaganda, hinuhulma tayo eh. Kasi yung mga sinusuot ninyo, hindi basta kaagad yan ganyan. Dumaan yan sa apoy. Yung mga jewelries ninyo na gold, dumaan yan sa apoy. So, para hulmahin, para pagandahin, parang gumagawa ng paso. Di ba, hinuhulma? Ganon tayo. Kasi anak tayo ni Lord. That's right. So, He is our potter. And we are the clay. So, isa sa mga example dyan is yung wound nga. So, parang, like, nangyari sa buhay ko rin, na napakahirap po ng walang magulang. Amen. Napakahirap po ng namamatayan ka ng isang ina, hindi pa magkasama yung ina mo, separated pa yung parents mo. Napakahirap sa part ko.
na mag-serve kay Lord. Kasi parang, inisip 2006 na. Pero nandito ako ngayon nakatayo sa harap niya. Kasi parang pansamantala lang eh. Parang binigyan din ako ni Lord ng comfort. So parang sinabi ni Lord sa akin, pansamantala lang yan. Gagamitin kita. Amen. Yan ang paraan ko para lumago ka bilang isang Kristiyano. So, doon na-realize ko na ganun, na binigyan ako ni Lord ng enlightenment. Amen. Kaya, hindi wag po nating isipin na yung trials, long term. Amen. Isipin natin that trials is a short-term reality. Pansamantala lang yan. It is like a wound. Gagaling at gagaling din yan. Kaya yung next natin is trials can lead us into greater things. Kung hindi siguro namatay yung ina ko, siguro baka wala rin ako dito. Kaya ako nandito dahil kung ano nangyari sa buhay ko, pinagdaanan ko, yung test ni Lord sa akin, yung trials ni Lord sa akin, lumago ako. Naging faithful pa ako sa Kanya. Lalo akong lumapit sa Kanya. Lumapit sa Kanya. Lalo akong naging close na, yung naging faithful, naging fighter talaga pagdating sa trials. So sinasabi nga sa James 1:12, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Palakpakan natin si Lord. Kasi once we overcome trials, we will receive the crown of life. Amen. Naghihintay po sa atin sa langit. Pagdating natin, mayroon tayong crown. Hindi lang yung Miss Universe, hindi lang yung Mr. Philippines, Mr. Universe, kasi tayo lahat Kristiyano. Pagdating natin doon, may crown of life tayo. So, kailangan patuloy lang tayong makipaglaban. Huwag po tayong magbumigay. Huwag po tayong give up sa lahat ng trials na naranasan natin sa buhay natin. Kasi yan ang magdadala sa success natin. Example lang, sa business, pag nag-uumpisa ka, hindi naman kaagad, kita ka na malaki. Example ko lang, yung kapatid natin dito, yung may-ari ng EA Japan, nakita ko yung simula nila. Kasi mga barkada ko sila, kaya nakita ko yung simula nila. Nag-umpisa sila sa dalawang computer na naghihintay ng tawag. Nagtatawag pa sila para makabenta. Ngayon, sila nang tinatawagan. Hindi na sila tumawag kasi tumapagod na lahat kasi naging faithful sila, pero inuna nila na sinabit nila yung business nila kay Lord. Trials talaga. Trials, ang daming pagsubok eh. Nakikita ko si Joey natutulog. May tumatawag na ba? Mayroon na ba? Maraming tulog kaysa sa trabaho. So, before. Ngayon, wala nang tulog. Dahil ang daming trabaho. Kaya pag lumaki yan, kailangan na ng tao. So, kailangan kayo. So, darating at darating, kaya pag-pray natin, na lahat tayo ay EA Japan. No? So, pero, ganun eh. Parang ang dami nilang pinagdaanan. Kasi nakita ko rin at saka naging part din ako kahit papano. Nakita ko yung paghihirap nila kasi magkakasama kami palagi. So, nakita ko yung ngayon na parang hindi mo na kailangan tumawag kasi sobrang dami ng tawag na papasok. So, parang pag na-overcome natin yung trials na yon, it will lead us to greater things. And more greater things. Sinasabi nga, if we are faithful in a small thing, God will not hesitate to give us greater, bigger things. Amen. So palakpakan natin si Lord. Number 3. Hallelujah. Trials give us proper perspective. Dito nagkakatalo ang Kristiyano at hindi Kristiyano sa pagharap sa trials. Pag hindi ka Kristiyano, pag may problema ka, yung outlet mo is vices. Kung ano-ano yung ginagawa mo, sugal ka, drugs, lahat, yun ang outlet mo eh. Pag Kristiyano ka naman, yung outlet mo, yung perspective mo sa problema, positive.
Bakit kaya binigay sa akin ni Lord yung problema na to? Pag Kristiyano ka, dapat yun ang perspective mo eh. Amen. Lord, bakit dumating? Bakit nararanasan ko yung problem na to sa buhay ko? Kailan kaya matatapos to, Lord? Yung parang, we are looking forward to the end of that trial. Ganun ako eh. In my own perspective, pag may problem ako, Lord, alam ko matatapos to. Pero maging importante, maging faithful lang ako sa'yo. Kasi alam ko, darating ang panahon, Amen. it will have an end. That's right. Magkakaroon ng period. So marami mang kama, pero in the end, Period. may period. Di ba? Parang sentence, yung buhay ng tao, yung trials. Maraming kama, pero in the end, kailangan ng period. Di ba? May mga question mark, pero in the end, may period. So, ganun lang tayo. Dapat maging optimist lang tayo sa problem, sa trials. Lord, bakit kaya nararanasan ko to? Ano kayang gusto mong sabihin? What lesson are you trying to tell me? To remind me? Baka siguro nagkulang ka sa ganito or hindi ka naging faithful sa Kanya, kaya nire-remind ka niya sa trials. Through trials, nire-remind niya tayo through problems. Kaya sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18, therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Amen. Kahit nadadapa tayo, nagkakaroon tayo ng sugat sa puso, spiritually, physically, emotionally, pagpatuloy pa rin tayo lumalago kay Lord, yun ang nagiging renewal natin day by day sa Kanya. Nagkakaroon ng comfort. Amen. Nagkakaroon ng peace. Nagkakaroon ng kapayapaan. So, sinasabi niya dyan na darating at panahon na matatapos din yung problema. Kaya importante, tingnan na natin yung problem as a positive thing. Kasi, many people are pessimist type of person. Yung parang, hindi pa nangyayari yung sitwasyon, negative na kagad. Tapos pagdating ng problema, negative pa rin yung iisipin. So, kailangan, as Christians, we will take problems or trials as a positive situation, positive outlook, kung ano yung paano natin haharapin. So, isipin natin, Lord, alam ko, may solusyon yung binigay mo na problema sa akin. Bigyan mo ko ng lakas, bigyan mo ko ng wisdom, bigyan mo ko ng talino. So, yun ang dapat maging perspective natin sa trials. So, number 4, trials can help us experience God's presence. Do you agree? Amen. Kasi, pag may pera po tayo, hindi natin nakakalimutan natin si Lord eh. Pero pagdating ng panahon na mayroon tayong problema, isang pangalan lang yung tinatawag natin. Si Lord pa rin. Di ba? So parang like ang nangyari, di ba, nung nagkaroon ng bagyo sa boat, Jesus and His disciples, di ba? Nagpanic yung iba. Pero si Jesus, relax lang. Kasi alam niya na yung tatay niya nandyan sa kanya. Nandyan yung Panginoon na nag-guide sa kanila. So hindi sila hahayaan na malunod. That's right. So, ang kagandahan lang sa buhay Kristiyano, if we have problems, we are still at peace. Amen. We are still at comfort. Na sa puso natin, alam natin that the Lord will help us to overcome all the trials that we are undergoing. So, bakit pa natin kailangan magalit? Bakit pa kailangan natin magdabog? Pag may problema tayo, si Lord naman pala yung magbibigay ng solusyon sa atin. So, doon natetest yung pagiging Kristiyano natin. Darating at darating yung panahon na matitest yung pagiging Kristiyano natin sa isang bagay. Ngayon, hindi tayo nakakaranas ng persecution. Kasi pag yung before,
Gusto niyo ba parang nagsasalita ka dyan sa harap, binabato ka? Di ba? So, buti nga ngayon, under grace tayo eh. Parang Amen. tinutulungan tayo ni Lord na ma-overcome yung mga ganung bagay. Yung pangalang eh, napakababaw compare sa nangyari sa Old Testament at saka sa mga disciples niya. Yung bitini ka ng patiwarik. Isipin mo na si Lord pa rin sasayo, na pinayaan ka, pero iba yung peace na nararamdaman natin dapat pag naging Kristiyano tayo. Kasi sinasabi dyan na parang na pag yung problema, kung problemahin mo pa, doble na. So instead na problemahin natin yung problema, isipin na lang natin yung problema parang chicken lang yan. Kasi si Lord nandiyan naman. Amen. Lord, alam ko nandiyan ka naman eh. Praise the Lord. Depende naman ako, alam ko naman na tutulungan mo ko eh. Mag-i-guide mo ko, hindi mo ko pababayaan eh. So, dapat we should think always na at peace tayo pag may problema. Hindi po tayo magpapanik. Kasi alam natin si Lord na sa atin. That's right. If the Lord is with us, who can be Against us? So, walang sino man ang tatalo sa atin pag nasa Lord, nasa puso natin, kasi may experience natin yung presence niya. Sinasabi sa Psalms 27 verse 5 to 6, sabay-sabay po natin basahin, 1, 2, 3, go! For in in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle, and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At his tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. Kanta lang tayo, problema. Let's sing praises and worship to the Lord. Problema kasi salamat, di ba? Thank you Lord pa rin, kahit may problema ako, thank you pa rin. Kasi alam ko, hindi pa rin ako bumibigay, hindi pa rin ako nakakaranas ng yung matinding problema. Kasi pag minsan iniisip natin, if we have problem, iniisip natin that we are yung parang pinaka problemadong tao sa buong mundo. Di ba? Kasi iniisip natin palagi, ako na yata ang pinaka-problemadong tao sa mundo. Pero hindi yun. Napakarami pa. Kaya minsan kasi, gano'n lang tayo eh. Parang short-sighted lang tayo eh. Parang gano'n lang tayo, hindi natin tinitingnan yung nakapaligid sa atin eh. Kasi tingnan natin yung paligid natin, magpapasalamat tayo kay Lord. Kasi, Lord, buti lang ito lang yung sa akin eh. Hindi yung gaya nangyari sa Kanya. Kasi, si Lord alam niya, fair din si Lord magbigay ng problem sa atin eh. So, hindi niya bibigay sa iyo yung problema na hindi mo kaya. Amen. So, yung last, hindi pa, number 5 pa lang. Trials help us look forward to heaven. Di ba ba? Yung example dun, di ba yung halos naman may hirap tumatawag kay Lord, yung tumitingin palagi sa langit, naghihintay ng grasya. Pero pag marami kang pera, hindi ka masyado tumitingin sa langit. Kung tumitingin ka man sa langit, iba yun, yabang. Hindi, di ba? Parang proud ka. So sinasabi dyan sa Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen. That's right. The trials that we are undergoing right now in our lives cannot be compared to the glory Amen. Yes. Yes, Lord. that would be revealed in us Amen. sa pagdating ng panahon. Kaya huwag po tayong mag-self-pity na may problema tayo. Kasi alam natin, pag na-overcome natin yung problem na to, alam natin may crown of life tayo sa heaven. Mayroon tayong greater things na matatanggap kay Lord. Parang investment, yung pag-overcome natin sa trials, pag na-overcome natin yung isang trial, may investment na tayo kay Lord sa heaven. Ang dami, may points na tayo doon. Di ba? So, continue lang tayo sa pagharap ng problema. Kung may dadating, pray lang tayo, just be faithful to the Lord, huwag bibitiw, huwag sisihin si Lord. Minsan kasi, may times talaga, minsan ako nga, doon dati nga tinatanong ko si Lord, kini-question ko si Lord na parang, Lord,
sa tatlo kong kapatid, problemado ko lahat. Parang, wala na nga akong nanay tatay, kasi parang ako na yung tumayo na nanay tsaka tatay. 4 kami, pangalawa ako, pero yung kuya parang napaka-weak eh. So parang, dapat, di ba, pag kuya ka, ikaw yung strong, bumabaliktad. So, Lord, sabi ko, pag naayos ko yung isang kapatid ko, Yung isa naman. yung isa naman! Sabi ko, Lord, talaga naman, no? Sabi ko, dami sigurong gusto mong gawin ko in the future. Sabi ko, Lord, ang laki siguro ng gagawin ko in the future. Sa sobrang sunod-sunod na problem na binibigay mo sa akin. Pagkatapos na naman ng isa na naman. Kung hindi dito sa Japan, sa Pilipinas. Yung kapatid ko ngayon nasa rehab. Yung kuya ko dito nandito. So minsan kung okay yung kapatid ko doon, kuya ko naman sakit sa ulo. So parang ang dami ng binibigay na pagsubok sa akin ni Lord. Pero minsan sinasabi ko, Lord, hindi ko kaya ako magsimba, Lord. Ganun din eh. Minsan kahit yung flesh ko ayaw na. Pero parang at the end of the day, nasa church pa rin ako. Na hindi ko naintindihan kung bakit. That's right. Kasi si Lord talaga pala nagdadala sa akin. Lalo na parang pag the day na parang magpipreach ako, magano ko, ang daming pagsubok na binibigay eh. Na parang malampasan mo yung ano na yon, yung obstacles na yon. So ang dami mo kailangan talunin para umabot ka kay Lord. So, kanya-kanyang problem lang yan eh. So, ito yung nararanasan ko, alam ko na mayroon din kayong problem na nararanasan sa buhay ninyo. Na alam ko na kakayanin ninyo. Kung kinaya ko nga yung 3, kayo din, kakayanin mo rin. Kung kinaya ko nga na walang magulang, at the age of 20, 21 pa lang ako ngayon. 27, 7 years. Ang laki ng binago sa akin, Lord. At the span of 7 years. Hallelujah. Isip tatay na. Pero, baby face pa rin. Anak tayo ni Lord eh. Hindi tayo tumatanda. Diba? Tumatanda lang yung spiritual natin. Pero yung mukha natin, yung number na tumatanda. Pero hindi tayo The joy of the Lord is our strength. Amen. Kahit may problems tayo na naranasan sa buhay natin. Yung next slide. One day, we will reach the shores of heaven and see Jesus face to face. Bawat isa pala sa atin, darating panahon, harap natin si Lord. Kaya mag-isip na kayo ng, ano kaya tatanong ko kay Lord pag naharap ko na siya? No? Every difficulty and trial will simply melt, matutunaw, away in the height of eternity. Yes! Palakpakan natin si Lord. Kasi, kahit gaano kalaki yung problema natin ngayon sa mundo, pag nakaharap na natin si Lord, mawawala. Yes! Matutunaw. Madidissolve. Madidelete. Di ba? Pag sa computer, madidelete. Yung mga nurse na delete. Yung next slide natin, isipin natin palagi that we are not living for today, but instead we are living for that day when we stand in the presence of Jesus. Amen. Temporary lang tayo sa mundong ito. Borders lang tayo sa mundo. Yung bahay natin nasa langit. Amen. Temporary lang tayo dito. So we need to think positive. Kasi darating ang panahon na makakasama natin yung King natin. Makakasama natin na walang problema, na perfect lahat. Thank you, Lord. Lahat yung mga disability sa buhay natin, mawawala. Kasi perfect na tayo eh. Kasi natanggal na yung kasalanan, na-melt na yung problema sa buhay natin. So after we talk about 5 things to remember about trials, we will study what lessons ang makukuha natin sa trials. We will study about lessons about trials. So I will give you 4 things, then we will close. Okay, number 1. God is at work in all things. Si Lord naman, omnipresence yan eh. Kahit saan, nandyan siya. Halimbawa, kung ngayon nagtatrabaho siya sa buhay ko, nagtatrabaho din siya ngayon sa buhay
Kung ano may tinuturo siya sa akin ngayon, at the very moment ngayon, sa pagsasalita ko, ngayon sa pakikinig ninyo, may sinasabi din siya sa inyo. So, kaya niyang magtrabaho sa lahat ng tao sa mundo. Amen. So, sinasabi nga, we are well aware that God works with those who love Him, those who have been called according to His purpose. Pag tinanggap natin si Lord, automatic yun, katabahuin niya yung buhay natin. Amen. Hanggat sa lumago tayo, hindi niya tayo hahayaan na patuloy tayong malugmok sa kasalanan. He will not allow us to become a bonsai Christian. Di ba? He wants us to grow. Amen. Every day, every moment of our lives. Jesus wants us to grow. Kaya maraming trials na dadating sa buhay natin. We should not think that Christianity is a life of bed of roses. Pero, kahit nakakaranas tayo ng problema sa buhay natin, alam natin that we are at peace. That God will comfort us. Thank you, Lord. Yan ang difference sa hindi Kristiyano at Kristiyano sa pagharap ng problema. Amen. So, mas mabuti na tanggapin na natin si Lord. Kasi, ganun din eh. Haharap tayo sa problema, pero may peace. So, kailangan mahalin na natin si Lord talaga. Kasi siya lang yung magbibigay sa atin ng lakas. Sa lahat ng gagawin natin, we do it for the glory of God. Everything we do, we should put our faith on it. Kasi si Lord nandyan eh. Siya yung nagiging co-worker natin eh, sa buhay natin. Siya yung nagpapalakas sa atin, siya yung nagbibigay sa atin ng strength. So, number 2, God gives strength in every situation. Amen. In every situation. Amen. Kung ano yung nararanasan mo ngayon, God will give you strength. Amen. So, He will not allow that problem na malugmok ka dyan. He will give you strength to come out, to overcome that problem. So, kailangan natin ng lakas kay Lord kasi siya yung nagbibigay sa atin ng lakas every situation. Sinasabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen. Hindi nagkukulang si Lord. His grace is abundant, efficient sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. So we have no excuses. We have no reason to murmur. We have no reason to complain. Na Lord, kulang yung strength na binibigay mo sa akin. Sa isip mo lang yun. Pero si Lord hindi nagkukulang. Kasi palimbawa, pag may nangyari sa buhay mo, pag nagkulang si Lord, automatic, patay ka nun. Kasi hindi niya pa rin i-allow na kukunin ka ni Satan. Makukover ka ni Satan. So, He will give you strength, enough strength, abundant strength to overcome all the trials that you are undergoing. Same with me, ganun din ako. Bibigyan din ako ni Lord ng strength to overcome those things na nangyari sa buhay ko for the past 7 years. So, we should be faithful. We should look forward to heaven for all the things that are happening sa buhay natin. He will not give you problem na hindi mo kaya, that you cannot carry. Kasi minsan sinasabi natin, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin. Ang problem, Lord, hindi ko kaya. Pero, sa isip mo lang yun. It's all in your mind. Pero, the Lord will not allow those problems na mangibabaw sa'yo. Yung tama lang. Kung ano na, sa tingin ko, kung ano yung naranasan ko, ibibigay sa'yo, Ate Sol, hindi mo kaya. Tapos kung ano yung naranasan mo, ibibigay sa akin ni Lord, hindi ko rin kaya. Kaya si Lord faithful pa rin. And just
Amen. Hindi niya hahayaan yung isang problema na ibibigay niya sa tao na hindi kakayanin. Bawat tayo may kanya-kanyang problema. So may kanya-kanya tayong design. Hindi tayo pwedeng bagsakan ng yung bigat mo 100 kilos, hindi ka pwedeng bagsakan ni Lord ng 200 kilos na bigat ng problema. Kasi mayuyupi ka. Yung tama lang. Na alam niya na makakaya mo. Siguro bibigyan ka lang niya siguro ng 99.9 kilos. Pero hindi pa rin lagpas sa kilo mo. So, bibigyan tayo ni Lord ng problema na kaya natin. Yun ang isipin natin. Hindi tayo mag-isip na Lord, sobra-sobra na yung problema na binibigay mo sa akin. So, number 3, one day, the trials will be removed. Amen. One day. Kaya iniisip ko palagi pag may problema ako, Lord, kailan kaya matatanggal yung problema ito? When? Kailangan maging excited tayo, Lord. Alam ko, darating yung panahon, tatanggalin mo to. Kaya hindi panghabang buhay to. It's only a short-term reality sa buhay ko, Lord. So, isipin natin that one day, the Lord will remove our problems, trials. Sinasabi sa Revelations chapter 21 verses 3 to 4, "And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes, from my eyes and from your eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away." Thank you, Lord. Kasi it will come to an end. All the trials that we are undergoing right now, magkakaroon ng katapusan. Magkakaroon ng final destination. May end yung problem natin. The end. So, time will come. Maging excited tayo dapat ngayon pa lang Amen. na magkakaroon ng peace, na magkakaroon ng end yung buhay natin. Yung buhay natin. Siyempre. Mamamatay lahat eh. Kasi pag hindi ka namatay, hindi mo makakapili si Lord. In heaven. Diba? Yung physical Hindi yan. ko na ituit pa rin, ano? So, thank you, Lord. So, darating ang panahon na makakapiling natin si Lord. Kaya minsan, nag-usap na kami ni Mary Joy, sabi, Lord, Tol, pag namatay kayo tayo, kaharap natin si Lord, ano itatanong mo? So, parang, maging excited, ang dami mong tatanong, Lord. Parang gusto mong makita yung sagot sa katanungan, lahat ng katanungan mo. So, parang, ipapakita sa'yo ni Lord lahat. So, maraming questions na maging excited tayo na parang, kasi makakausap na natin si Lord, makakapiling na natin si Lord, magiging body-body na natin si Lord sa problema na, sa natin, forever na, eternal. So, as we close, sinasabi dyan sa conclusion na, today, if you are experiencing a trial that is so overwhelming you, come and find strength from Christ. Amen. Kasi sa buhay natin, hindi lahat ng dadaanan natin straight. May crooked. Mayroong roller coaster na style. Mayroong up, down, up, down. Depende sa natin kung saan natin hinuhugot yung strength natin. Kailangan we should get our strength sa Panginoon, kay Jesus. So, naiintindihan natin kung paano harapin yung trials. Naniniwala ako that the Lord spoke to you already. Kung ano yung gagawin ninyo. So, isipin natin na, Lord, alam po namin, all these things shall pass away. And we should claim it already. Everything, every trial will pass away. Pero nandiyan pa rin si Lord sa buhay natin. Hindi siya bibitiw, hindi niya tayo iiwanan. He will not leave us nor forsake us. In everything we do, God is with us. Diba?
So let's pray.